Magandang araw! Sa video na ito ay tatalakayin natin ang nulimitang ngiri, Kabanata 16 na may pamagat na si Sisa. Pag-aaralan din natin buod sa mahalagang mangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitaan, aral at minsay. Makinig at manood ng mabuti dahil marami kayo ditong matutunan kay Rizal. Sa kabanatang ito, ilalahad ang buhay ni Sisa, ang ina ni Crispin at Basilio. Siya ay isang maralitang babae na nakatira sa isang maliit na dampa sa labas ng bayan. Bagamat may likas ito ng kagandahan, ito ay unting-unting nawala dahil sa hirap ng buhay at ang mga dinanas na pagdurusa. Nakapag-asawa siya ng isang tamad, responsable at sugarol na lalaki na walang ibang dinulot sa kanya kundi sakit at pighati. Madalas pa siyang binubugbog, ngunit sa kabila nito, patuloy niya itong minamahal at tinitiis ang lahat. Sa araw na ito, nagluto si Sisa na masarap na hapunan para sa kanyang anak. Bilang isang espesyal na pagkakataon dahil sa kanilang kakulangan sa buhay, inihanda niya ang mga paborito ni Crispin at Basilio. Ngunit bago pa man dumating ang mga bata, nauna ang kanyang asawa at inubos ang lahat ng pagkain. Hindi man lamang ito nagtanong tungkol sa kalagayan ng kanyang ina at sa halip nagbilin pa bigyan siya ng pera mula sa mga bata. Labis na nalungkot si Sisa dahil sa wala na masarap na hapunan sa kanyang anak. Nagluto siya muli para may mapakain ang mga bata, ngunit habang naghihintay, narinig niya lamang na malakas ang tawag ni Basilio. Dumapo na naman tayo sa mga mahalagang pangyayari. Ipinakilala ang malungkot na kalagayan ni Sisa bilang isang ina na puno ng pagdurusa dahil sa kanyang asawa. Pagluto ni Sisa na masarap na hapunan para sa kanyang mga anak bilang isang espesyal na okasyon. Pagdating ng asawa ni Sisa at pag-ubos ng inahandang pagkain para sa mga anak. Bilin ng asawa ni Sisa na bigyan siya ng pera mula sa kita ng mga anak. Pagkarinig ni Sisa na malakas na tawag ni Basilio habang naghihintay sa kanyang mga anak. Mga tauhan, Sisa, ang ina ni Crispin at Basilio, isang maralitang babae na puno ng pagdurusa dahil sa kanyang asawa at hirap ng buhay. Sa kabila ng lahat, patuloy niyang minamahal ang kanyang asawa at inasikaso ang kanyang mga anak. Crispin, isa sa mga anak ni Sisa na sakristan sa simbahan bagamat hindi direktang lumabas sa kabanata. Madalas siyang iniisip ng kanyang ina. Basilio, nakakatandang kapatid ni Crispin at anak ni Sisa, isa ring sakristan at inaasahan niyang uuwi para sa inahandang hapunan ng kanyang ina. Pedro, isang tamad, irresponsable at sugarol na lalaki na nagdulot ng matinding pagdurusa sa kanya. Pedro, wala siyang pakialam sa pamilya at madalas pa niyang aabusuhin ng kanyang asawa. Pumunta naman tayo sa tagpuan, Kabanata 16 sa nabing nobela. Ang kwento ay naganap sa maliit na dampa ni Sisa na matatagpuan sa labas ng bayan ng San Diego. Tatalakay natin ang talasalitaan sa kabanatang ito. Sa bungero, isang tao na naglalaro o nagpapasabong ng mga manok. Lulong sa sugal. Nangangahulugang mayroong pagkaarik o paghumaling sa sugal. Nagsaing, proseso ng pagluto ng bigas sa Pilipinas. Nanlomo, pagkaramdam ng kalungkutan o dismaya. Dampa, maliit na bahay o kubo na kadalasang gawa sa simpleng materyales. Salat, kakulangan sa yaman o materyal na bagay. Hinagpis, matinding kalungkutan o pagdurusa. Tapang baboy damo, isang uri ng pagkain na mula sa karne na baboy damo, karaniwang pinapatuyo at binababara ng asin. Tawilis, isang uri ng isda na matatagpuan sa lawa at dagat na kadalasang tinutuyo at kinakain. Ngayon naman ay alamin natin ang mga aral at mga mensahe o implikasyon na ipinakita ng nobela. Ang kabanatang ito ay nagpapakita ng kalagayan ng isang ina na handang tiisin ang lahat para sa kanyang mga anak. Ipinapakita rin nito ang pagmamahal at sakripisyo ni Sisa para sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang dalawang anak. Sa kabila ng kahirapan at pagdurusa na dinaranas niya sa kanyang asawa, patuloy siyang nagmamahal at nagsasakripisyo para sa kanila. Isa pang aral na maaaring makukuha sa kabanatang ito ay ang kahalagahan at pag-aaruga at pag-aalaga sa pamilya.
Hindi sapat ang pagmamahal kung hindi ito sinasamahan ng pag-aaruga at pagbibigay ng pangangailangan sa pamilya. Sa kabilang banda, ang pagbababaya at pagiging irresponsable sa isang asawa ay nagdudulot ng masamang epekto sa kanyang pamilya. Sa paglalarawan ng karakter ni Sisa ay pinapakita ang pagiging matayaga, pagmamahal na ina na handang magbigay ng lahat para sa kanyang mga anak. Ngunit ang kwento ay nagpapakita ng kalagayan ng mga kababaihan na nagtitiis sa isang masamang relasyon dahil sa pagmamahal sa pamilya. Ang kabanatang ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan at pagpapahalaga sa pamilya at pagmamahal sa isa't isa upang makamit ang isang masayang pamilya at maayos na pamumuhay. Nagtatapos ang kabanata 16 ni Sisa. Ano ang natutunan mo sa kabanatang ito? Comment your answer. Mag-like, mag-subscribe, at i-share mo ang video ito. Thank you for watching. Mwah.